Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, ang kwentong ito ay sa direksyon ni Chris Senga. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ino, tubong Tarangnan, Samar Province pero nakatira ngayon sa Catbalogan simula pa noong 2016. Marami akong gustong ikwento sa inyong programa, Papa Dudut. Pero naisip ko na mag-share muna sa inyo ng kwentong kababalaghan na naranasan ko at ng ibang kapamilya ko. Hindi rin kasi bago ang kababalaghan dito sa amin sa Samar. Maraming misteryong bumabalot sa aming probinsya at isa na roon ang tungkol sa Biringan City. Papa Dudut, bata pa lamang ako, yung Biringan City ang panakot ng lola ko sa amin. Marami siyang kwento tungkol doon. At bilang bata noon ay naghahalo ang takot at curiosity ko sa kanyang mga kwento. Ang sabi ng lola ko, Biringan City ay isang enchanted invisible town sa Samar, kung saan daw ay nakatirang mga mayayamang entities like engkanto, maligno, kapre, duwende at iba pa. Lumilitaw ito sa gitna ng mga kakahuyan tuwing gabi at may mga mapapalad na normal na mga tao na nakakakita dito. May iilan na umaamin na nakita raw nila ang city tuwing gabi na napapalibutan ng mga makukulay na kulay at sadyang napakaganda raw sa mata. Na animoy may piyesta, may mga musika na nakakahalina at may amoy raw na tila nang aakit ng mga bisita. Kwento pa ng lola ko, may mga truck raw ng semento, bakal at iba pang materyales ang dumating sa lugar namin, naka-address sa Biringan City at nakapangalan sa taong nakatira sa lugar namin pero matagal nang patay. Marami na ring turista ang nawawala at hindi na nahahanap sa lugar namin. May mga treasure hunter na ring dumating sa lugar namin ngunit umuwi silang walang imik. Nanimoy na hypnotize at ni walang pasabi kung anong meron sa lugar namin o kung may tagong yaman ba kami. May mga espiritista ring nagtangkang pasukin ang lugar namin ngunit sa hindi malamang kadahilanan, agad-agad silang umaalis na wala ring sinasabi. Dagdag pa nito, may isang kwento na sobrang sikat sa barangay namin. Ito ang kwento ni Ate Isabel. Si Ate Isabel na turista lang rin sa lugar namin ngunit nakapangasawa siya ng second cousin kong si Kuya Nilo. Kaya tumagal siya sa lugar namin. Napakaganda ni Ate Isabel kung kaya't hindi nakapagtataka kung maging ang mga engkanto ay mahalina sa kanya. Pero isang araw, Papa Dudut, ay nagtaka na lamang ang lahat nang matagpuan ang patay na katawan ni Ate Isabel sa mismong bahay nila at si Kuya Nilo ay nawawala. Ang katawan daw ni Ate Isabel ay walang marka ng karahasan o anumang bakas na siya ay sinaktan at pinatay. Natagpuan ang kanyang katawan na nakahimlay sa kama na puno ng mga dahon at bulaklak. Nung unay inakala ng mga tao na ang kanyang asawa lamang ang gumawa nito ngunit pagkalipas ng ilang araw, nagtaka ang lahat nang matagpuan din ang patay na katawan
ng second cousin ko na nakahimlay sa gitna ng kagubatan at wala ring bakas ng pagpapahirap at parang natutulog lang. Makalipas ang ilang araw, nasaksihan ng mga tao ang muling pagkabuhay ni Ate Isabel. Hindi raw naimbalsamo ang katawan niya kung kaya't nangilabot ang lahat. Nang bumangon ito sa pagkakahimlay at magkwento ng tungkol sa Biringan City at kung paano siya kunin ng napaka-perpektong lalaking engkanto na pinangakuan siya ng kasal at malaking mansyon sa lugar namin. Tumakas raw siya rito at dahil sa kakatakbo ay nawalan siya ng malay at pagkagising niya ay nilalamayan na siya ng mga tao. Pero si Kuya Nilo ay tuluyan ng binawian ng buhay dahil ayon kay Ate Isabel, pinatay daw ito ng engkanto kaya hindi na raw ito makakabalik sa kanyang katawan. So yun nga Papa Dudut, akala ng lahat ay ligtas na si Ate Isabel. Pero isang gabi bigla na lamang itong sumigaw habang naliligo sa banyo. Siyempre nagpanik sina Lola at Tita Lorna na biyanad ni Ate Isabel na naroon sa bahay ng mga sandaling yon. Nang buksan daw nila ang banyo, bumulagta sa kanila si Ate Isabel na naliligo na sa sariling dugo at agad ring namatay. Walang bakas kung sino o ano ang pumatay sa kanya dahil sa nangyari. Ay umikot ang kwentong ito sa buong lugar ng Samar at nagkaroon ng iba't ibang bersyon. Bata pa lamang ako nung nangyari yon, siguro mga 2 years old. Nalaman ko lamang ang kwento ni Ate Isabel nang marinig ko noon ang kwentuhan ng mga tiyuhin at tiyahin ko. Noong minsang dinalaw namin ang mausoleo ng aming angkan noong undas. Naging malaking dagok sa angkan namin ang nangyaring trahedya ni na Kuya Nilo at Ate Isabel. Pero karamihan sa mga kamag-anak namin noon ay hindi matanggap na ang supernatural forces ang dahilan ng pagkamatay ng mag-asawa. Sinubukan pa rin niyang huwag paniwalain ang kanilang sarili tungkol sa Biringan at sa mga laman lupa kahit pa halos. Lahat sa lugar namin ay naniniwala sa existence ng misteryosong syudad. Samantala lumipas po ang 7 taon, grade 3 ako noon. Nang muling balutin ng misteryo ng Biringan ang aming pamilya. Bus driver ang tatay ko simula pa noong binata siya. Luz Viminda ang biyahe nila at halos 70% ng Pilipinas ay napuntahan nila. Matino at alertong bus driver si Papa at palagi siyang pinaparangalan ng kanilang bus company bilang Employee of the Year dahil sa hindi matawarang kasipagan sa trabaho. Sa kabilang banda ay hindi bago ang kwento ng Biringan sa mga bus driver, Papa Dudut. Tulad ni Papa, marami siyang mga kasamahan na nagkukwento na nakapunta raw sila ng aksidente doon sa Biringan City. May pagkakataon din daw na nagkakaroon nito ng mga pasaherong taga roon at nagugulat at kinikilabutan na lamang sila paglabas nila ng Biringan. Bagamat aware si Papa sa mga kwento tungkol sa Biringan at sa nangyari noon sa kanyang pamangkin na si Kuya Nilo, ay mas pinili pa rin niyang huwag maniwala sa Biringan City. Hanggang isang araw ay hindi akalain ni Papa na magbabago ang kanyang pananaw dahil may experience niyang isang kababalaghan na magpapabago ng kanyang buhay. Papa Dudut, nasa bus terminal sila sa May Dimasalang, Santa Cruz sa Maynila. Eagle Star yung bus ni Papa. Maraming pasahero at halos mapuno agad yung bus. Sa mga oras na yun ay 2 bus kaagad ang aalis patungong Catbalogan. Napagpasyahan ng 2 driver na magsabay na lamang sila at parehas lang naman sila ng patutunguhan. Sa pag-alis nila ay simpleng at normal lamang ang biyahe. Ihinto sa stopover, magbababa ng mga pasahero para kumain, 3 stopover at ganun lang ang mga nangyayari. Kumbagay normal lang, hanggang sa pagsakay ng barko at pagbaba ng barko ay normal pa rin naman daw. Nagpatuloy sina Papa sa pagbabiyahe lalo na't nakarating na sila sa Samar. Inabutan na sila ng gabi sa daanan. Puro kakahuyan ng mga nadadaanan nila. Walang kabahay-bahay at tanging ilaw lang ng bus at liwanag ng buwan ang nagiging dahilan para maaninag mo ang paligid nang biglang may natanaw silang usok.
Dumiretso lamang sila sa pag-aakalang hamog lamang ito. Pero noong makalagpas sila sa usok ay laking gulat nila sa kanilang nakita. Maliwanag ang paligid, puno ng mga nagtataasang building at magandang bahay na tila ba sibilisado ito at akalain mong ikaw ay nasa ibang bansa. Nagdahan-dahan sa pag-andar ang dalawang bus nang biglang pumara ang isa sa mga pasahero. Agad duminto ang driver at nabigla silang lahat. Nang pasahero nila ay nagtayuan at nagsipagbabaan na parabang magkakasama lamang sila. Pagkababa ng lahat ay sinubukan ding bumaba ni Papa kasama yung kanyang konduktor. Pagbaba ay natanaw din nila na bumaba rin yung driver na kasama niyang bus at sila ay nag-usap. Sabi pa nga ni Papa ay kinikilabutan siya sa lugar kahit na mailaw ang paligid. Iba raw kasi ang pakiramdam. Parang hindi normal ang paligid. Samantala'y naglakas loob si Papa na magtanong sa isang pasahero na buwaba kung ano ang lugar na yon, sapagkat yon ang unang pagkakataon na nakita nila ang lugar na yon. Biringan ang tawag sa lugar na ito, sagot pa ng pasahero. Kinilabutan sina Papa at ang kasama niyang driver sa mga narinig nila. Taga rito ba talaga kayo? Usisa ng isang driver sa pasahero. Oo, matagal na, sagot ng pasahero na isang lalaki na matangkad, nakasuot ng puti at kamukha pa ng isang artista na si Albert Martinez. 300 taon na, sagot pa ng pasahero. Nagtinginan lang si Papa at yung driver. Yung konduktor naman ni Papa nang marinig yon ay agad na pumasok sa kanilang bus sa sobrang takot. May ilang pang pasahero ang natira noon sa bus at maski ang mga ito ay baka sa kanilang kaba. May isa pang araw na pasahero na sumigaw kay Papa na pumasok na at umalis na sa lugar na yon. Pero bago makapasok ang mga driver sa kanilang bus ay may isang pasahero ang kumausap ulit sa kanila at niyaya itong kumain sa kanila bilang pasasalamat sa paghahatid sa kanila ng ligtas at mapayapa. Ngunit tumanggi ang mga ito at nagpa siyang umalis na. Pagkasakay ng driver at konduktor nila ay nagulat sila at tila ba nanginig sa takot nang biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang matataas na building at magagandang bahay. Maging ang mga pasahero nilang buwaba ay nagsipaglaho na parang bula kahit na segundo lang ng pag-akyat nila ng bus. Nanlamig ang paligid at nabalot ng kaba at takot ang bawat isa. Buwaba sila ng bus para tingnan kung anong nangyari at kung nasaan na sila. Laking gulat ng mga ito nang makita nilang nasa kakahuyan sila malapit sa highway. Napapalibutan sila ng puno kung kaya't magtataka ka kung paano ka nakapunta doon. 2 hanggang 3 dipa mo lamang pag umatras ka ay mabubunggo ka na sa puno. Pati na rin pag umabante ka. Maging sa damuhan ay walang bakas na dinaanan nyo ng bus. Takot man ay nilabanan nila ito hanggang sa mag-umaga at makahingi ng tulong. Mga engkanto yung karamihan sa sumakay sa bus natin. Anang isang pasahero na kanina pang takot na takot. Kanina ko pang alam na hindi sila mga tao, dagdag pa niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kompronta ng Papa ko. Kung sinabi ko kaagad, sa palagay mo'y maniniwala kayo. At saka kapag nalaman nila na nabuking natin kaagad ang identity nila ay siguradong hindi tayo makakauwi ng ligtas. Yung mga bumaba kanina sa biringan ay hindi lang mga engkanto. Meron ding mga dalakit nun. Sa puntong yun ay lalong kinilabutan si Papa. Alam niya kasi ang mga dalakit nun. Ito yung mga masasamang engkanto na pumapatay ng tao. Maaring isang dalakit noon ang pumatay noon kina Ate Isabel at Kuya Nilo. Yung nagalok sa inyo ng pagkain, isa yung dalakit noon. Buti na lamang at tumanggi kayo kasi kung kumain kayo magiging bihag nila kayo habang buhay. Sabi pa ng pasahero sa Papa ko. Hindi nagtagal ay nakahingi rin sina Papa ng tulong at nailigtas naman ang mga natirang pasahero sa 2 bus. Pero naging palaisipan noon sa buong local government ng Samar kung paano nakarating ang mga bus sa gitna ng gubat. At nung umuwi si Papa, agad niyang ikinuwento sa amin ang naging karanasan niya sa Biringan City. Papa Dudut, dahil sa kwento ni Lola sa nangyari kina Ate Isabel at Kuya Nilo at sa karanasan ni Papa ay naging aware na ako sa Biringan hanggang sa mag-college ako.
Nag-aral ako noon sa PUP Manila at nagbo-board lamang ako ng mga panahong yon. Pero kapag sumasapit ang bakasyon o semestral break ay nagbabakasyon ako sa Samar. Last 2019 ay nag-decide ako na isama ang ilang kaibigan ko na magbakasyon sa Samar. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ko at pagkatapos pa lamang ng first semester ay agad kaming naghanda para sa aming bakasyon. So nag-travel na nga kami at nakarating sa Tarangnan. Doon kasi ang hometown ko. So diretso kami sa bahay nila. That night napag-usapan namin ang tungkol sa Biringan City. Nagkwento ako tungkol sa legend ng Biringan City na matatagpuan sa Tarangnan, Pagsanghan at Gandara sa Samar. Hindi ba yan yung Borongan? Usisa pa ng kaibigan kong si Michael. Hindi yun Borongan. Nasa Eastern Samar yun. Malayo na yun dito. Pagkokorek ko. Totoo ba ang Biringan? Ikaw Ino, naniniwala ka ba dyan? Usisa sa akin ni Chard. May mga na-experience ang papa ko at ang angka namin tungkol sa Biringan pero personally, hindi ko pa siya na-experience at ayoko maranasan yon. Sagot ko. Ay naman sa kaibigan naming si Kyle na isang scientific person, pinasikat lang ng mga taga Pagsanghan at Tarangnan ng kwento about Biringan para pag-usapan ng bayan nila kasi nga hindi naman sila masyadong dinarayo ng mga turista. Nagkataon lang daw na kumalat sa social media. Gusto ko sanang kontrahin yung sinasabing yun ni Kyle pero nag-decide na lamang ako na huwag na lamang. Kung gusto nyo, dumayo din tayo sa Pagsanghan at magtanong-tanong tayo doon. Pasyal na rin. Suhestyon ko sa kanila at pumayag naman kami sa sinabi ko. Sa ika-4 na araw namin sa Samar ay maaga kaming umalis ng Tarangnan at nagbiyahe papunta ng Pagsanghan. Pagdating namin doon ay kumain muna kami sa isang karinderya at nagtanong-tanong ang mga kaibigan kong taga Maynila tungkol sa Biringan City. Karamihan sa mga nakausap namin ay ayaw magkwento about sa Biringan at tila natatakot pa. Sabi ng mga kaibigan ko kung totoong maganda ang Biringan City at sagana sa mga pagkain, resources at technology ay bakit natatakot ang mga tao sa Pagsanghan na pag-usapan yon. Bakit sila mismo ay ayaw na makapunta sa Biringan? Kasi daw natatakot sila na baka hindi na sila makauwi. Nangunguha daw kasi ng mga tao ang mga taga-Biringan at hindi na nakakauwi ang mga kinukuha nila. Actually mismong mga taga-Pagsanghan pala ay takot na makatapak sa Biringan dahil takot sila sa mga engkanto na nakatira doon. Aakitin ka ng mga engkanto sa maganda nilang syudad pero hindi ka na makakalabas pa. Pag natipuhan ka daw ng mga taga-Biringan ay gagawa sila ng paraan para makuha ka. Kung sa mga YouTube videos ay parang inaakit pa tayo ng mga YouTubers about sa hiwaga ng Biringan City, ibahin ninyo ang mga taga-Pagsanghan sa Samar dahil sila mismo na nakakaalam sa mga kwento ng Biringan ay natatakot na tumapak man lang sa syudad na yon. Tapos ay may mga nagkikwentong isang lokal na taga-Pagsanghan tungkol kina Ate Isabel at Kuya Nilo. Siyempre nagulat ako dahil napaka-popular na pala sa mga taga rito ang nangyaring trahedya sa pinsan ko. Same lang din ang kwento nila Papa Dudut about sa isang babaeng turista na nakapangasawa ng taga Samar. Isang araw daw ay natagpuan ng magandang babae na walang buhay sa bahay nila pero wala silang galos at sugat man lang at parang natutulog lang. At ang asawa niya ay natagpuan sa kakahuyan na wala ring buhay pero walang bakas na sinaktan nito. Lumipas nga ang isang araw at nagkamalay ang babae. Ayon sa kanila ay dinala daw silang mag-asawa ng mga engkanto sa Biringan City. Natipuhan daw yung babae kasi nga maganda. At makalipas ang ilang araw may nangyaring kalunos-lunos. Natagpo ang duguan ng babae at ayon sa mga kapitbahay ay pinatay ng mga engkanto ng Biringan ang mag-asawa. Malamang ay may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mag-asawa at ng mga engkanto ng Biringan kaya sila pinatay. Dahil sa kwento nila ay nakaramdam ako ng lungkot at para akong maiiyak. Napansin naman ito ng mga kaibigan ko. Ino, ayos ka lang ba? Concern na wika ni Chard sa akin. Umarap naman ako doon sa babaeng kausap nila na nagkikwento at doon ko inamin sa kanila ang lahat. Second cousin ko yung lalaki na matay si Kuya Nilo. Si Ate Isabel naman siya ang minsang
Nag-alaga sa akin noong 2 years old pa lamang ako. Nakakalungkot kasi pinatay silang pareho ng mga dalakit noon. Kwento ko. Akala ko ba Ino hindi ka naniniwala sa biringan at sa mga engkanto? Wika ni Michael sa akin. Ayaw ko lang paniwalain ang sarili ko dahil natatakot ako kapag naiisip kong totoo sila. Ang sabi ko na lamang sa mga kaibigan ko. Huwag nyo nang hanapin pa ang biringan kasi matutulad lang kayo kina Sabel at Lilo na nasira ang buhay. Sabi pa ng babaeng kausap namin. At marami pang ikinuwento ang babae na kahindig-hindig tungkol sa biringan na noong ko lang din nalaman. Kadalasan ay mga pagpatay ng mga dalakit noon o yung mga masasamang engkanto sa mga tao. After namin maglibot-libot sa pagsanghan ay bumiyahe na kami pabalik sa Tarangnan. Mula noon ay nagbago na ang pananaw ng mga kaibigan ko tungkol sa Biringan City. Hindi siya isang fantasy city na papangarapin mong mapuntahan. Lugar ito ng mga dalakit noon base mismo sa kwento ng mga tagapagsanghan. Ayon pa sa mga tagapagsanghan, dahil daw kumalat na ang kwento ng Biringan ay may mga dumadayo daw sa bayan nila para hanapin ito. Pero sabi ng mga tao sa amin, ang mga kampo ng Biringan City ay nasa paligid. Inaakit ang mga tao gamit ang maling impormasyon. Mag-ingat kayo at baka isama nila kayo at hindi na kayo makikita ng pamilya ninyo. Mismo mga tao doon ang nagsasabi sa amin na mag-ingat kami at huwag maniniwala sa mga kwentong nagpapabango ng pangalan ng Biringan City dahil isa lamang daw itong panlilin lang. Samantala nang paalis na kami ng Tarangnan pabalik ng Maynila, napadaan kami sa isang mahamog na kalye. Sinabi ko na sa nagmamanehong si Chard na huwag na kaming tumuloy kasi delikado dahil bukod sa mahamog, madilim na ang paligid. 9:00 na kasi yun ng gabi. Pero sabi ni Chard ay kailangan naming makabalik sa bayan bago magmadaling araw at saka sabik na ang lahat na makauwi ng Maynila. Sa uli tinahak pa rin ni Chard ang mahamog na daanan. Lahat kami kinalabutan sa mga sumunod na mga nangyari. Habang binabaybay namin ang daan ay unti-unting nawala ang hamog ng daan. Napalitan ito ng mga maliliwanag na ilaw na parang sa Las Vegas. At nagsisitaasan din ang mga building. Pero hindi siya yung normal na building na matatagpuan sa Makati o BGC. Para siyang mga building na makikita mo sa futuristic cities. Nasaan tayo, Chard? Anong lugar to? Kinakabahang wika pa ni Kyle. Hindi ko alam, wika ni Chard na halatang clueless din. Hindi kaya ito yung Biringan? Maya-maya sabi ko sa kanila. Nagtingin na naman sa akin ang mga kaibigan ko. Huwag kayong lalabas. Dito lang tayo sa kotse natin at magdasal lamang tayo para makaalis tayo dito ng ligtas. Payo ko sa kanila. Nakinig naman ang mga kaibigan ko lalo na si Chard at dahan-dahan lamang sa pagmamaneho. Pero biglang napahinto siya nang biglang may humarang na lalaki sa aming sasakyan. Nagserbato si Chard para umalis ang lalaki. Pero hindi ito umalis at sa halip ay pinukpok niya ang harapan ng kotse namin gamit ang kanyang kamay. Huwag kayong lalabas. Naibulanas ko nang mapansin naming may mga lalaki at babae ang lumalapit sa sasakyan namin. At nang makalapit sila ay pinagtulungan nilang yugyugin ang kotse. Magdasal lang tayo, sabi ni Kyle habang natataranta. At yun nga ang ginawa namin, nagdasal lamang kami ng Lord's Prayer at Hail Mary habang nakapikit. Hanggang sa magulat na lamang kami na biglang tumahimik ang paligid. Pagdilat namin ay laking gulat namin nang matagpuan namin ang aming kotse sa gitna ng gubat. Buti na lamang at may signal pa rin ang mga cellphone namin kaya nakahingi kami ng tulong. Pero hindi kami lumabas ng kotse noon habang naghihintay ng tulong sa takot na baka may engkanto o dalakit noon sa paligid. Pagsapit ng umaga ay may nag-rescue din sa amin. Sumalubong naman sa akin ang mga magulang ko na tinawagan ko para hingan ng tulong. Sila ang nagsumbong sa local police tungkol sa nangyari sa amin kaya 6:00 pa lamang ng umaga ay na-rescue na kami. At yun nga po Papa Dudut, ikinuwento ko sa aking mga magulang ang naging experience namin sa Biringan. Sa ngayon Papa Dudut ay hindi ko pa rin makakalimutan ang experience kong yon. Aaminin kong kinikilabutan pa rin ako kaya sa mga taong gustong dumiskubre o bumisita sa Biringan ay huwag nyo nang tangkain o hangarin pa. Marami na ang
namamatay at nawawala dahil sa beringan. Hindi lang ito nababalita sa TV at radyo pero totoong may ganito. Palaging mag-ingat lalo na kapag pumupunta kayo sa lugar kung saan ay nagpapakita ang lost city ng beringan. Hindi ito kasing ganda tulad ng inaasahan ninyo. Kung ayaw ninyong matulad kina Ate Isabel at Kuya Nilo, kalimutan nyo na ang Biringan City. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong itampok sa inyong YouTube channel. Nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya YouTube channel at sa Papa Dudut Family YouTube channel. Muling maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Lubos na gumagalang, Ino. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.